Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng Ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na si Kristo ay buktong na anak ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo na nanan sa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nanan sa ating katawan ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ang naging misyon at layon ni Kristo ay ipakilala ang Espiritu Santo sa buong sangkatauhan na ang Espiritu Santo lang nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang dapat nating sambahin sa ating katawan dahil templo ng Espiritu Santo ang ating katawan. At tayong mga tao hindi nabubuhay para sa sarili lang natin. Ang ating katawan, kapag wala ng espiritu ay patay. Kung kaya sinabi ni Kristo, honor God with your body. Sa araw na to, ang topic ko ay, alam mo ba na ang Espiritu Santo ang pinakamagaling na doktor? Gusto kong ibahagi sa inyo sa mga aral ni Kristo, na sinabi ni Kristo, ng aking mga salita hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. Sinabi ni Kristo na hindi ako nagpapagaling, kundi ang Ama na nasa akin. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa atin dahil siya yung lumikha sa atin. Siya yung Diyos na may gawa ng ating katawan at kaluluwa. Ang Espiritu Santo ang bumubuhay ng patay at nagpapagaling ng may sakit. Si Kristo ang siyang sinugo ng Espiritu Santo ng Diyos Ama para i-represent ni Jesus Christ ng Espiritu Santo na nasa kanyang katawan ang nag-iisang Diyos na dapat nating paglingkuran, sambahin at ibigin ng higit sa lahat dahil siya yung lumikha sa atin. Pero maraming mga tao hindi nila ito nauunawaan dahil hindi pa nila tinatanggap ang Espiritu Santo kay Kristo. Dahil hindi nila binasa at pinag-aralan yung mga aral ni Kristo. Yung mga aral at salita ni Kristo nanggaling sa Espiritu Santo na sa kanyang katawan. Kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo kay Kristo, maunawaan mo ng Espiritu Santo na sa katawan ni Kristo ay siya ring isang Espiritu na sa katawan mo ay ang siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo. Sinabi ni Kristo, there is power once the Holy Spirit comes upon you. Honestly, makikita mo ang katotohanan at hindi ka matatakot dito sa mundo na mamatay dahil alam mo nang may hawak ng buhay mo yung Espiritu Santo. Siya yung gumigising sa iyo at nagbibigay ng buhay sa iyo sa araw-araw. Siya rin yung nag-aalaga sa iyo para hindi ka mapahamak. Honestly, dahil sa pag-ibig ko sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay ko, binago niya yung buhay ko. Siya yung nag-transform sa akin na mabuhay ng mapayapa at maayos dahil yung bunga ng Espiritu Santo, tatanggapin mo yan kapag sinamba mo siya. Hindi ka matatakot, hindi ka ba yung magigipit. Kasi alam mo na ang Holy Spirit na nasa katawan mo ang siyang nagpo-provide. Sinabi nga ni Kristo, I will never leave you like an orphan. I will leave you the Holy Spirit as your helper. And He will remind you all the teachings that I have told you. Dahil templo ng Espiritu Santo yung katawan ni Kristo, lahat ng mga katuruan ni Kristo, na tinuro ni Kristo, ipapaalala din yan sa iyo ng Espiritu Santo na nasa katawan mo. Dahil yung Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo ay siyang iisang Espiritu na nandin sa katawan mo. At magiging kaisa ka ni Kristo, na kapatid ni Kristo sa Espiritu, kapag sinamba mo, inibig mo at pinaglingkuran ng Espiritu Santo na nasa katawan mo. At dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya, ang layon at misyon ko rin ay hikayatin ng mga tao na sambahin, purihin at ibigin ang Espiritu Santo. Sa kanilang katawan na ang Espiritu Santo, ang Diyos na buhay na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Layunin ko na hikayatin ng mga tao na magsisi na sila, tumalikod sa paggawa ng masama, para patawarin ng Espiritu Santo ang kanilang kasalanan at nang sa gayon ang kanilang kaluluwa ay maligtas. At kung dumating na yung panahon na
bawiin na ng Espiritu Santo yung buhay na ipinahiram sa ating mga tao, yung ating kaluluwa ay maging handa sa araw ng paghuhukom. Dahil yung ating kaluluwa, hindi yan mananahan ng forever sa ating katawan, aalis yan sa ating katawan, at babalik yan sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom. Ang ating katawan ay ibabaon lang yan sa lupa. Yung ating kaluluwa, ang siyang babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom, base sa ating mga gawa't pananampalataya. Kung hindi natin inibig, hindi tayo nagpuri, hindi tayo sumampalataya, hindi tayo naglingkod sa Espiritu Santo, hindi tayo naging kaisa ni Kristo sa mga gawain ito, ang ating kaluluwa ay mahihiwalay sa Espiritu Santo. Hindi tayo magiging kaisa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos dahil ang naging misyon ni Kristo ay ang paglingkuran ang Espiritu Santo, na ipakilala ang Espiritu Santo sa buong sangkatauhan dito sa mundo, sa bawat nasyon, ng Espiritu Santo lang ang siyang nag-iisang Diyos na may gawa ng buhay natin. Honestly, si Kristo ay Espiritu na nagkatawang tao kay Birheng Maria. Yung mga salita ni Kristo nanggaling sa Espiritu Santo. Si Kristo, sinabi niya na hindi siya nagpapagaling kundi ang Ama. Honestly, ang Espiritu Santo ang pinakamagaling na doktor. Dahil siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Siya yung nagpapagaling. Siya yung nagbibigay sa atin ng katiwasayan, ng kapayapaan, ng totoong kasiyahan, na magbibigay sa iyo ng kaluwalhatian sa puso mo, na hindi pwedeng tanggalin ng tao sa iyo dahil nasa sayo yun, nasa katawan mo yun. Hindi pwedeng nakawin ng tao sa iyo, hindi pwedeng agawin sa iyo. Yun yung kayamanan mo na parati mong kasama, na hindi nananakaw ng magnanakaw, hindi nasisira ng kalawang o ng insekto. Dahil ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa iyo, so yun ang kayamanan mo. Kung nasaan ang puso mo, nandoon din ang kayamanan mo. Ang Espiritu Santo ang pinaka-importante sa buhay ko dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa akin. Siya yung sinasamba ko. Dahil tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Kristo, alam ko na habang naglalakbay ako dito sa mundo, hindi ako nag-iisa. Parati kong kasama ang Espiritu Santo. Siya yung nagbibigay sa akin ng kalakasan at kagalingan. At kapag ang Espiritu Santo ang sinamba mo at inibig mo, lahat ng mga pagsubok na dadarating sa buhay mo, malalampasan mo yan. Dahil tutulungan ka ng Espiritu Santo. Yung mga taong nagda-down sa'yo, hindi ka nila kayang wasakin. Dahil kahit anong gawin ng mga tao, pangalipusta, panlalait sa'yo, alam mo na hindi ikaw ang una nilang inaalipusta at sinasaktan o sinasabihan ng masasama, kundi yung Espiritu Santo na sa katawan mo. So yung Espiritu Santo, poprotektahan ka niya. Sasabihin sa'yo ng Espiritu Santo na hindi ikaw ang una nilang winawalang ya, kundi ako. Ako ang gaganti para sa'yo. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay ng buong sa katauhan, lahat ng mga tao na tatratuhin kang masama, ang Espiritu Santo ang gaganti sa'yo. Yun ang natutunan ko nang tinanggap ko ang Espiritu Santo kay Kristo. Nang sinamba ko ang Espiritu Santo sa puso ko na siyang aking Diyos Ama, na may gawa ng buhay ko. Kahit anong pananakit ng tao ng mga salita, pagbabato niya sa akin ng masasamang salita, hindi ko nararamdaman na ako'y nasasaktan. Dahil pinotektahan ng Espiritu Santo yung puso ko na wag nang masira. Honestly, mas naaawa ko dun sa mga taong naninira sa akin dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa, na hindi naman ako ang una nilang inaatake, sinisira at sinasabihan ng masama, kundi ang Espiritu Santo na nasa aking katawan. Darating ang araw, ang Espiritu Santo ang magpaparusa sa kanila. Honestly, dito sa London, may dalawa akong kakilala na nagkasakit nga ng aneurysm na katulad ng kay Isabel Granada. Pag may sakit kang ganyan, 50-50 ang buhay mo dahil yung utak mo ba ang inaatake.
Itong kakilala ko, inabuso nila yung kanilang katawan sa pagtatrabaho. So, nagkaroon sila ng sakit na aneurysm. Yung isang matanda na kakilala ko, nung dinalaw namin siya sa ospital, nagkwento rin siya ng istorya ng nangyari sa kanyang, nung siya ay nasa ospital, kung anong nangyari sa kanya. Sabi niya, nakita na raw niya yung angel of death. Takot na takot siya kasi anytime parang kukuhanin na yung buhay sa kanya. So, itong matanda na to, tumawag siya sa Holy Spirit. Sinabi niya 3 beses. Kwento niya to eh. Have mercy on me. O Holy Spirit, have mercy on me. O Holy Spirit, have mercy on me. Tama yung sinabi niya na yon kasi yung katawan niya, templo yun ng Espiritu Santo eh. So, ang Espiritu Santo, maawain at mapagmahal sa mga taong humihingi ng awa sa kanya. Napagalingin yung tao. So, yung matanda na yon, na inoperahan nga ang kanyang utak, gawa ng nagkaroon siya ng aneurysm, gumaling siya. At narito rin sa London, nakikita ko. Yung isang kakilala ko, inabuso din niya yung katawan niya. Overpatig din siya, nagkaroon din siya ng aneurysm. Yung asawa niya tumawag sa akin. Sabi nung asawa, sa iyo ko hihingi ng tulong, ipagdasal mo. Yung asawa ko dahil alam kong strong ang faith mo. Sabi ko sa kanya, dahil tinanggap ko ng Holy Spirit, sabi ko, alam mo ba na bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo? Siya yung nagpapagaling, siya yung Diyos na lumikha sa atin. So sa kanya ka magdasal ng diretsyo. Sabi niya, pero gusto ko ipagdasal mo pa rin yung asawa ko. Sabi ko, kahit hindi mo sabihin, nagawa ko na yun sa puso't isipan ko. Naipagdasal ko na. Yung kaibigan ko rin, na pagalingin siya ng Espiritu Santo. Then yung asawa niya, na-create siya yung lalaki ba na tumawag sa akin na ipagdasal ko yung asawa. Sabi niya, sorry, gumawa siya ng ano ba sa Facebook ng prayer para sa nagumaling nga yung asawa niya. So isinali niya ako doon. Nagdasal ako doon. Sinabi ko sa Holy Spirit na pagalingin yung kaibigan ko. Sinabi ko na your will be done. Na mangyari yung kagustuhan ng Diyos, na siya yung na gawin niya yun, hindi yung kagustuhan ko. Gumaling din siya. Honestly, ang Espiritu Santo, sinabi nga ni Kristo, helper, advocate, at comforter. Provider ang Holy Spirit. Kasi siya yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Na dapat nating sambahin, purihin, at ibigin ng higit sa lahat. Sinabi ni Kristo ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Kapag kinalaban mo ang Espiritu Santo at nilapastangan mo ang Espiritu Santo, gumawa ka ng kasalanan laban sa Espiritu Santo, sisingilin ka ng Espiritu Santo darating ang panahon, parurusahan ka niya. Ngayon, kailangan mong mag-repent para sa iyong kagalingan. Kaya minsan may mga dasal na hindi pinakikinggan ng Diyos dahil hindi kailangan ng Diyos ng dasal mo. Ang iniintay ng Diyos ng Espiritu Santo, mag-repent ka dahil may kasalanan ka sa Kanya. Ngayon, para gumaling ka, kailangan mong magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan mo at para pagalingin ka. Para yung iyong kaluluwa malinis yan. Na mawala ng bahid ng kasalanan. Then kapag nilinis na ng Espiritu Santo, kasi yung puso mo babaguhin niya ng Holy Spirit eh. Hindi na ikaw yung dati. Magiging ibang tao ka na kapag tinanggap mo ang Espiritu Santo. Magiging mabait ka, mapagkumbaba sa Espiritu Santo. Alam mo na ang Espiritu Santo
ang nagbibigay ng buhay sa'yo. So, takot kang gumawa ng kasalanan ngayon sa Espiritu Santo. Dahil alam mo na pag gumawa ka ng kasalanan sa Espiritu Santo, parurusahan ka ng Espiritu Santo. Ngayon, ang mission ko, hulihin yung bawat kaluluwa natanggapin yung mga aral ni Kristo sa puso nila na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan. At katulad ni Kristo, katulad ko, sumampalataya din kayo sa Espiritu Santo na nanaan sa inyong katawan. Para yung kaluluwa nyo maligtas, na wag malinlang ng demonyong si Satanas, na si Satanas ang inyong paglingkuran. Kasi yung mga tao na naglilingkod kay Satanas, ini-offer ni Satanas yung mga karangyaan dito sa mundo eh. So kapag inibig mo yung mga bagay dito sa mundo, ang pera, mga material na bagay, malalayo yung puso mo sa Espiritu Santo na nasa katawan mo. Honestly, si Kristo sinubok ng demonyong si Satanas sa disyerto. Sinabi ng demonyong si Satanas kay Kristo kasi 40 days and 40 nights si Kristo na nasa disyerto. Siyempre, gutom na gutom si Jesus Christ. Sabi ng demonyong si Satanas, gawin daw ni Kristo, kung ikaw anak ng Diyos, gawin mong tinapay yung bato. Sabi ni Kristo kay Satanas, ang tao ay hindi nga daw nabubuhay dahil sa tinapay lamang, kundi sa mga salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Alam ni Kristo na yung kanyang katawan, templo ng Espiritu Santo at parati niyang kasama ang Espiritu Santo. So si Kristo, puspos ng kaalaman, karunungan mula sa Espiritu Santo na sa kanyang katawan. Then sinabi ng demonyong si Satanas, ibibigay ko lahat sa iyo ang nakikita mo na naaabot ng iyong mata, lahat ng yaman dito sa mundo. Mag-bow down ka lang sa akin, ako ang tawagin mong Diyos. Ako ang kilalanin mong Diyos. Sinabi ni Kristo kay Satanas, huwag mong subukin ang iyong Diyos. Dahil alam ni Kristo ng Espiritu Santo na sa kanyang katawan, ang kanyang amang espiritual at ang kanyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa kanya, na nagsugo sa kanya. Kaya itong si Satanas umalis kasi hindi niya kayang linlangin si Kristo. So, ang ginawa ni Satanas, eto na lang. Yung mga pari kasi, mga bulaang propeta yan, nainggit kay Jesus Christ sa pangangaral ni Kristo, at hindi nila tinanggap na si Kristo ay anak ng Diyos. So, yung mga pare, sugo yun ng demonyong si Satanas, maging si Judas Iscariot, nasa panig yun ng demonyong si Satanas. Kaya, pinapako, pinarusahan at pinapatay si Kristo sa krus ng mga bulaang propeta, ni na Judas Iscariot, ng mga taong sumang-ayon sa mga bulaang propeta para lapastanganin ng Espiritu Santo. Pero narito na tayo sa huling panahon. Gusto kong ibahagi sa inyo ang katotohanan ng 1,000 taon sa ating mga tao, isang araw lang yan sa Espiritu Santo. Dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na dapat nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. At walang imposible sa Espiritu Santo. Siya yung nagbigay ng buhay sa atin, siyang lumikha sa atin. Lahat ay posible sa Espiritu Santo. Tayong mga tao, ang ating karunungan ay limitado. Pero ang Espiritu Santo, yung kanyang kapangyarihan, forever yun. Wala yung, eternal ba? Wala yung katapusan. Yung kanyang kagalingan at kabutihan. Yung kanyang liwanag. Balutin mo man yung ng kadiliman yung liwanag, hindi matatalo ng kadiliman ng liwanag. Kasi yun pa rin ang liwanag, ang Espiritu kasi, ang Espiritu Santo kasi ang liwanag, ang buhay na pinagmula ni Kristo. Tayong mga tao sa kanya lahat nagmula. Kailangan ng tao na sambahin ng Espiritu Santo para yung ating kaluluwa maligtas. Ang mission ko ay ipakilala ang Espiritu Santo sa buong mundo na siya yung nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Dito sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo at mas inibig ang mga karangyaan at kayamanan dito sa mundo. Mostly mga artista. Maraming mga artista ang mas inibig ang pera, katanyagan,
na yung kanilang katawan na baboy gawa sa showbiz. Maraming tao ganyan. Maraming gawa ng showbiz, maraming mga tao iniidolo yung kanilang mga artistang iniidolo na gumagawa ng kamalian dahil idolo nila, tinutularan din nila. Which is nilalayo naman nila ang kanilang sarili sa Espiritu Santo. Honestly, maraming mga tao dito sa mundo ang naging masama na ang puso sa kanilang kapwa, naging mapagmataas at mayabang, dahil sa tingin nila sa sarili nila, nakahihigit sila sa iba. Pero sa Espiritu Santo, pare-parehas lang tayo, pantay-pantay lang tayo na pinahiram niya ng buhay. Yung mga tao dito na mayaman sa material na bagay, sinabi din to ni Kristo napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa langit. Dahil karamihan sa mga mayaman, nagiging matapobre, mayabang, mapanlait sa kanilang kapwa. Wala silang awa sa kanilang kapwa. Yung mahirap, lalo nilang pinaghihirap at inaapi. Pero yung kanilang inaapi na yun, yung katawan ng mga tao na yun, templo yun ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tao ang hindi pa rin bukas ang kanilang puso at isipan. Sarado pa rin ang kanilang utak na hindi nila naunawaan na ang pagdating ng Panginoon ay narito na. Narito na siya. Dahil yung ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nag-iisang Diyos at ang mga espiritual na nagsugo kay Kristo ay ang siyang may kakayahang magpagaling sa mga taong may sakit at bumuhay ng patay. Honestly, kahit dalhin mo ang tao sa doktor, kapag hindi ka pagagalingin ng Espiritu Santo, hindi ka gagaling kung babawiin na niya yung buhay na pinahiram sa'yo. Ang masaklap nga lang, kung hindi ka nagsisi bago ka mamatay, hindi ka nagbalik loob sa Espiritu Santo, hindi ka humingi ng kapatawaran, yung mga kawalangyaan na ginawa mo dito sa lupa, yun ang babaunin mo . Yun yung masusulat sa araw ng paghuhukom kung anong ginawa mo na kinasa lupa pa. Etong ginawa nito. Lahat. Yung lahat ng pinagbabawal ng Diyos, yung pangangalo niya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, yung ariin mo, di mo pag-aari, pagnanakaw, pagpatay. Usually, pati yung sa abortion, yung mga bata na pinapatay, na sinapupunan, wala yung kapatawaran sa Espiritu Santo dahil yung buhay na nabuo doon sa sinapupunan ng babae, espiritu yun na nanggaling sa Espiritu Santo. Pag inabort mo yan, pinalaglag mo yan, pinatay mo yung buhay na nandoon sa katawan ng ina. Wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil ang mga babae, siya yung nagdadalang tao para mag-multiply ang tao dito sa mundo. Si Maria, siya yung naging purpose para isilang si Kristo sa mundo para maging daan, liwanag, buhay at katotohanan. May purpose ang babae. At ang nilikha ng Diyos Ama, dalawang kasarian lang, babae at lalaki, ang nilikha ng Espiritu Santo. Yung mga bakla at tomboy, kumakalaban niya sa Espiritu Santo. So, yung mga bakla at tomboy, hindi yan kinalulugdan ng Espiritu Santo. Nasa panig yan ng demonyong si Satanas. Honestly, yung mga kaluluwa ng mga bakla at tomboy, kahit buhay pa sila dito sa mundo, ang kanilang kaluluwa ay zombie na, gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. At kung itong mga to ay hindi magsisisi at hindi magbabalik loob sa Espiritu Santo, yung kanilang kaluluwa, gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo, mamamatay yun. Hindi yun makakapasok sa langit, gawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. Ang layunin at mission ko ay hulihin ang kaluluwa ng bawat tao. Sinabi nga ni Kristo, hindi kailangan ng may sakit. Hindi kailangan ng walang sakit ang doktor. Kundi yung may sakit ang nangangailangan ng doktor. Si Kristo, ang pinapahayag niya, ang Espiritu Santo, ang siyang doktor. Siya yung Diyos na may gawa ng buhay natin. Siya yung nagpapagaling. Siya yung dapat nating
hinga ng tulong ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay natin. Honestly, katulad ni Chris Aquino, marami na siyang sakit. Kasi nga marami siyang ginawang kasalanan sa Espiritu Santo. Honestly, hindi kailangan ni Chris ng dasal. Ang kailangan niya mag-repent. Iniintay ng Espiritu Santo si Chris na magsisi na. At magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo si Chris Aquino para yung kanyang kaluluwa ay maligtas na wag mapunta sa impyerno. Pero kung hanggat ngayon si Chris Aquino ay nanatili pa rin tulog ang kanyang diwa, sarado pa rin ang kanyang puso, hindi pa rin niya naisip na magsisi na at magbalik loob sa Espiritu Santo, ang masaklap kapag binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan ni Chris Aquino, hindi siya maliligtas. Kaya si Chris Aquino, kailangan na niya talagang mag-repent. Sa mga fans na nagagalit sa akin, ganito ang gawin nyo. Hikayatin nyo si Chris Aquino na mag-repent. Kaawaan nyo yung kaluluwa niya. Dahil ang kaluluwa niya, kapag hindi yan pinatawad ng Espiritu Santo, wala yung puwang sa langit. Ang layunin ko ay manghuli ng kaluluwa ng tao, katulad ni Kristo. Kaya sinabi ni Kristo kay Peter, "Come and follow me, and I will make you fishers of men." Ang hinuhuli ni Kristo yung mga kaluluwang naliligaw ng landas, na magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at ang kaluluwa ng taong yun ay maligtas. Honestly, one soul that repents is a great joy in heaven. Kasi yung isang kaluluwa na naligaw ng landas ay nagbalik loob sa Espiritu Santo kung kaya natagpuan siya. Na siya ay naging kaisa na ni Kristo. Nagbalik loob na siya sa Espiritu Santo kaya yung kanyang kaluluwa maliligtas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!